Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Ngayong umaga po, ito po ang latest update natin ng ngayong araw, October 6, 2024. Patuloy pa rin umiiral sa ating bansa yung ITCC o yung Intertropical Convergence Zone na nakakaapekto nga po yan sa Bicol Region, Visayas, Caraga, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, and Palawan, including Metro Manila. Asahan din naman natin yung easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Apektado naman po niyan ang parte ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, and Central Luzon. At asahan nga po natin, may mga tsansa nga po ng mga biglaang pag-ulan dito nga po sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Metro Manila. Kung mapapansin nga natin na yung mga kumpulan ng kaulapan, ayan po ay posibleng magdala ng mga pag-ulan. Again, inulit natin, depende rin po yan sa lakas ng hangin dito nga po sa may ibabaw. At pagtapos po niyan, ito pong cloud cluster o yung kumpulan ng kaulapan na yan ay posible pong maging low pressure area yan, pero mababa naman ang tsansa na maging bagyo. Posible rin po yung malusaw kagad. Habang meron din tayong low pressure area na minomonitor na sa labas ng Philippine Area of Responsibility, posible nga po yan maging tropical depression sa mga susunod na araw, pero ito po yung mababa naman ng tsansa na pumasok sa ating bansa at ito nga po ay posibleng patungo sa karagatan ng Japan. Dito naman po sa ating rain map animation, asahan nga po natin mamayang alauna ng tanghali ay may tsansa pa rin nga po ng mga pag-ulan sa may parte ng Bicol Region, dito po sa may parte ng Mindoro Provinces, eastern section ng Visayas, at pagdating naman po ng alas 3 hanggang alas 4 ng hapon, may tsansa po ng pag-ulan pa rin dito sa may parte ng Mindoro Provinces, Palawan, sa may southern Luzon, including Metro Manila, makulimlimang kaulapan na may posibilidad ng tsansa ng pag-ulan. Dito po sa may parte ng western section ng Luzon ay may tsansa rin po ng pag-ulan, kasama rin po dito sa may Pulilio Island. Pagdating naman po ng alas 7 ng gabi mamaya, habang may mga tsansa pa rin po ng pag-ulan, pero dahan-dahan na po yan na mawawala. At pagdating naman po sa madaling araw, may mataas na tsansa po tayo ng mga isolated rain shower. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. By October 7, bukas po yan, ay asahan natin may tsansa pa rin ng mga pag-ulan sa parte ng Metro Manila at sa may parte rin po ng Central Luzon. Habang mapapansin nga po natin yung low pressure area nandito nga po sa parte ng northern portion ng Palawan. Pagdating naman po ng October 8, posibleng malusaw na rin po yan, at habang yung low pressure area na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng maging tropical depression, ayan po ay patungo dito nga po sa may parte ng Japan. Pagdating naman po ng October 9, mapapansin nga po natin may tsansa ng pagbugso ng northeast monsoon o yung possible natin na amihan. Pagdating naman po ng October 10, asahan natin mataas ang tsansa na posibleng maulan sa may parte ng extreme northern Luzon. By October 11, ganun pa rin po yung magiging possible scenario sa may parte ng extreme northern Luzon. At by October 12 hanggang October 13, may mga maliliit na tsansa ng mga mahina at katamtamang pag-ulan lamang, maging dito nga po sa parte ng Central Luzon, including Metro Manila. By October 14 hanggang October 15, mapapansin natin wala naman tayong minomonitor na anumang posibleng bagyo na magiging banta sa ating bansa. Pero again, inuulit natin, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang tsansa na magbago po yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.